may nagaganap na walang katulad sa Amerika ngayon. Inay, pupunta ka ulit sa Pilipinas? Oo, sa pagkakataong ito. Kasama ko ang mga kaibigan ko na noong nakaraang buwan sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, Naya, sa Maynila, sabay-sabay na dumating ang 3,000 Amerikano na binubuo ng mga middle-aged at senior na kababaihan. Ang mga opisyal ng paliparan ay nabalisa. Sa kasaysayan ng turismo sa Pilipinas, ito ang unang pagkakataon na may ganitong kalaking grupo na pumasok sa bansa ng sabay-sabay. Mas nakakagulat pa ang katotohanan na ang lahat ng ito ay nagsimula lamang sa isang 3 araw na paglalakbay. 5 ordinaryong housewife mula sa New York ang naglakbay sa Pilipinas nang walang anumang inaasahan. Pagka-uwi, ang isang post na ibinahagi nila sa social media ay umabot sa 8 milyong views sa loob lamang ng 4 na buwan na nagpakilos sa mga middle-aged na kababaihan sa buong Amerika. Ano kaya ang nakita nila sa loob ng 3 araw na iyon? Anong dahilan ang nag-udyok sa kanila? Pakinggan agad ang kwento. Bago magsimula, kung maaari ninyong pindutin ang like at mag-subscribe, malaking tulong ito upang mas marami pa kaming maibahaging kwento tungkol sa Pilipinas. Araw 1. Walang kasiyahan. Sa BGC. Magandang araw. Ako si Maria Corazon, Cora Reyes, at nagtatrabaho ako bilang isang interpreter sa Ingles. Naaalala ko pa ng napakalinaw ang unang pagkakataon na nakilala ko sila sa NAIA noong araw na iyon. Sila ay 5 Amerikana na nagpakilalang magkaklase noong high school. Ang kanilang edad ay mula 50 hanggang 62. At lahat sila ay ordinaryong housewife na nakatira sa New York at mga kalapit na lugar. Tumanggap ako ng isang request na i-guide sila sa tour sa Maynila sa loob ng 3 araw, kaya sinalubong ko sila sa paliparan. Paglabas nila sa arrival lobby, nakita kong maliit lang ang kanilang mga maleta at simple ang kanilang pananamit. Hindi sila mukhang madalas maglakbay sa ibang bansa. Habang nagpapalitan kami ng pagbati, tinanong ko ang kanilang plano sa biyahe, ngunit sinabi nilang wala silang espesyal na plano. Sila pa ang nagtanong sa akin kung dapat ba silang pumunta sa mga sikat na lugar tulad ng Intramuros o Bonifacio, Global City, BGC. Mukhang hindi sila masyadong nag-research tungkol sa Pilipinas bago sila dumating. Habang papasok sa Maynila sakay ng van, halos hindi sila nagsalita. Nakatanaw lamang sila sa labas ng bintana. Nagbigay ako ng maikling paliwanag tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, ngunit tila hindi sila gaanong interesado. Pagdating sa hotel, tinulungan ko sila sa check-in at nakipag-usap kami sandali sa lobby. Doon ko lang nalaman kung bakit sila nagpunta sa Pilipinas. Sinabi ng isa na nagretiro ang kanyang asawa noong nakaraang taon at laging nasa bahay. Aniya, nakakasakal ang magkaharap silang dalawa nang walang mapag-usapan. Ang isa naman ay nagsabing laging nag-golf ang kanyang asawa at ang mga anak ay abala tuwing weekend kaya madalang na silang magkausap. May isa pang nagsabing nag-iisa na lang siya. 3 taon na raw silang hiwalay ng asawa niya. At lahat ng kanilang mga anak ay may sariling buhay na. Madalas daw na hindi niya makayanan ang sobrang katahimikan sa bahay. Nagkita-kita raw sila sa high school reunion at nagkasundong maglakbay ng magkasama. Una nilang naisip ang Europa o Timog Silangang Asya, ngunit masyadong mataas ang gastos. Sa pagkakataong iyon, may nagtanong, paano kung Pilipinas na lang? At lahat sila ay pumayag. Hindi na kailangan ng visa at mas maikli ang oras ng paglipad. Mas abot kaya rin ang gastos kumpara sa ibang bansa. Higit sa lahat, madali itong puntahan. Sinabi nilang wala silang anumang espesyal na inaasahan sa Pilipinas. Naisip lang nila na makabuluhan na magkasama sila ng kanilang mga kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi sila mahilig sa mga teleserye o OPM at hindi rin sila mahilig sa Filipino food. Akala ko ay isa lang itong ordinaryong tour request. Napakarami ko nang nag-guide na turistang Amerikano.
At halos pare-pareho lang ang kanilang itinerary. Pumunta sa mga sikat na tourist spot, mamili, magpakuha ng litrato, at umuwi. Umalis kami sa hotel at naghapunan. Isang Filipino restaurant iyon malapit sa BGC. Lahat sila ay maingat sa pag-order ng pagkain. Sinabi nilang, pakiusap, yung hindi po maanghang. Nang dumating ang pagkain at nagsimula silang kumain, mukhang hindi sila sanay sa Filipino food. Kumain sila ng kaunting sinigang, tapos ay naghanap ng tubig. Kinagat ang isang piraso ng adobo, tapos ay bigas lang ang kinain. Sinabi rin nilang, mas masarap talaga sa panlasa namin ang lutuing Amerikano. Pagkatapos kumain, naglakad kami ng kaunti sa BGC bago bumalik sa hotel. Gabi na, ngunit maraming tao at masigla. Maliwanag ang mga neon sign at may ilaw ang bawat tindahan. Tumingin lang sila sa paligid. Mukhang wala silang planong mamili o maglibang. Mukhang pagod na sila. Kaya inihatid ko sila ng maaga sa hotel. Bago umalis sa lobby ng hotel, tinanong ko ang kanilang plano para bukas. Sinabi nilang gusto nilang pumunta sa Intramuros. At kung may oras pa, gusto nilang pumunta rin sa Manila Bay. Nagkasundo kaming magkita sa lobby kinabukasan sa gabi. At nagpaalam na, pauwi. Naisip ko, sa loob ng 3 araw, mapupuntahan na namin ang lahat ng pangunahing tourist spot. Nang gabing iyon, inayos ko ang itinerary para sa susunod na araw. Magtatagal ng 1.5 oras sa Intramuros. Dadaan sa Quiapo para kumain ng tanghalian. At didiretso sa Manila Bay. Isang ligtas at safe na itinerary. Ngunit hindi ko alam noong oras na iyon. Hindi ko sukat akalain na ang mukhang ordinaryong paglalakbay na ito ay magpapabago sa buhay ng mga babaeng ito. At hindi ko rin naisip na magdudulot ito ng malaking ripple effect sa buong Amerika. Araw 2. Ang lihim ng MRT at ang puso ng karinderya. Kinabukasan, nagkita-kita kami sa lobby, sa takdang oras. Lahat sila ay nakasuot ng casual at mukhang mas masigla kaysa noong nakaraang araw. Nagdesisyon kaming gamitin ang LRT, MRT, para pumunta sa Intramuros. Ipinaliwanag ko na mas mabilis ito kaysa taxi at mararamdaman nila ang tunay na buhay ng Maynila at malugod silang pumayag. Sumakay kami sa tren ng MRT. Bandang 10:00 ng umaga, kaya tapos na ang rush hour. Medyo maluwag ang loob ng tren. May ilang bakanteng upuan. Pumila sila at umupo sa mga upuan sa tabi ng bintana. Paglampas sa isang istasyon, dumating kami sa isang istasyon at bumukas ang pinto. May sumakay na isang babae, mga 50s o kalagitnaan ng 50s. May hawak siyang isang malaking maleta sa bawat kamay. Mukhang mabigat. Nahirapan siyang pumasok sa loob ng tren. Sa sandaling iyon, may isang lalaking estudyante na mukhang mga 20s ang biglang tumayo. Naka-earphone siya, ngunit agad niya itong tinanggal at lumapit sa babae. Nagtanong siya kung maaari ba niyang tulungan sa maleta. Sumenyas ang babae na, "Huwag na po!" Ngunit hinawakan na ng estudyante ang hawakan ng maleta. Dinala niya ang maleta sa bakanting upuan niya at pinaupo ang babae. Nagpasalamat ang babae. Winagayway lang ng estudyante ang kanyang kamay na para bang walang anuman at sinabing, "Bababa na po ako sa susunod na istasyon." At bumaba nga siya sa susunod na istasyon. Bago bumaba, yumuko pa siya at nagbigay galang. Lihim kong tiningnan ang mga Amerikana. Lahat sila ay nakatingin sa eksena. Ang kanilang mga ekspresyon ay kakaiba. Mukhang nagtataka, pero mukha ring humahanga. Wala silang sinabi. Pagbaba namin sa istasyon ng Carriedo at habang naglalakad patungo sa Intramuros, tahimik pa rin silang 5. Mas kaunti ang tanong nila kaysa dati. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip nila. Pagdating sa Intramuros, dumaan kami sa ticket booth at pumasok sa loob. Nang tumayo kami sa malaking plaza, may isa sa kanila ang nag-aalangan na nagsalita. Iyon, yung nakita namin sa tren. Nakakagulat. Tumango ang iba. Sinabi nilang bihira raw ang ganoong eksena sa Amerika. Sabi nila, marami ring mababait na tao sa Amerika.
Ngunit hindi raw karaniwan ang ganoong natural na pagkilos. Lalo silang namangha sa isang binatang lalaki na tumutulong sa isang nakatatandang babae. Anila, karamihan sa mga kabataang Amerikano ay nakatingin lang sa smartphone at walang pakialam sa paligid, ngunit iba raw ang mga kabataang Pilipino. Sinasabing kaugalian na ang magbigay ng upuan sa mga nakatatanda o buntis sa LRT, MRT. Iyan po ay itinuturo sa amin mula noong bata pa kami. Sinabi ng isa na, nakakainggit na kultura, aniya. Ang Amerika ay isang bansa rin na may etiquette, ngunit lalo raw lumalakas ang individualism at nagiging mas passive na ang mga tao sa pagtulong sa iba. Habang naglalakad sa Intramuros, iba na ang mga ekspresyon nilang lima kaysa noong nakaraang araw. Habang tinitingnan ang mga lumang gusali, patuloy silang nagmamasid sa mga tao sa paligid. Maingat nilang pinagmasdan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga Pilipino sa isa't isa. Habang dumadaan sa mga magagandang gusali at papunta sa Magallanes Drive, nakakita ulit kami ng katulad na eksena. Nahihirapan ang isang matandang lola na umakyat sa hagdan at inalalayan siya ng isang babae na naglalakad lang doon. Hindi sila magkakilala. Nagpasalamat ang lola at ngumiti lang ang babae na para bang obligasyon niya ito at nagpatuloy sa paglalakad. Tahimik na nagsalita ang isa sa mga Amerikana. Ang mga Pilipino ay may mainit na puso. Tumango ang iba sa kanyang sinabi. Naramdaman ko noong oras na iyon. May nadidiskubre sila sa Pilipinas. Oras na ng tanghalian. At nagpunta kami sa Quiapo. Nagdesisyon kaming kumain sa isang tradisyonal na karinderya. Habang naglalakad, patuloy silang nakatingin sa paligid. Hindi sila nagtingin sa mga gusali, kundi sa mga tao. Pagdating sa karinderya at umupo, habang pumipili ng pagkain, may isa sa kanila ang nagtanong sa akin, bakit ganoon na lang ang pagtulong ng mga Pilipino sa isa't isa? Mayroon po ba kayong espesyal na dahilan? Pagkatapos kong mag-isip ng kaunti, sumagot ako, marahil, dahil sa ating community culture. Ipinaliwanag ko na, mula noon, pinahahalagahan ng Pilipinas ang pamumuhay kasama ng kapwa. Kaugalian po na magtulungan sa oras ng hirap at magdiwang ng magkasama sa oras ng tagumpay. Tumango-tango silang lima habang nakikinig at nagpalitan sila ng tingin. Hindi ko alam ng eksakto kung ano ang nasa isip nila, ngunit naramdaman kong may tumatama sa kanilang puso. Araw 2. Ang lihim ng MRT at ang puso ng karinderya, continued, pagkatapos kumain. Mayroon pang kaunting oras bago pumunta sa Manila Bay. Nais nilang uminom ng kape, kaya naghanap kami ng cafe malapit. Ngunit puno ng mga turista ang lahat ng cafe sa Quiapo. Hindi madaling makahanap ng upuan. May isa sa kanila ang nagmungkahi. Pumunta kaya tayo sa lokal na kainan na hindi pang turista. Gusto naming maranasan kung saan talaga kumakain ang mga Pilipino. Sinabi kong magandang ideya iyan at dinala ko sila sa isang kalapit na residential area. Pagkatapos maglakad ng mga 10 minuto sa isang eskinita, nakakita kami ng isang maliit na karinderya. Simple lang ang signage at ordinaryo ang labas. Hindi ito ang lugar na pinupuntahan ng mga turista. Pagpasok namin, may mga 5 lang na mesa at 2 customer lang ang kumakain. Ang tindera na sa tingin ko ay owner, na mga 50s, ay nakangiting sumalubong sa amin. Tiningnan namin ang menu, mga pangunahing Filipino dish tulad ng sinigang, nilaga, at paksiw. Maingat silang 5 sa pag-order. Sinabi nilang, pakiusap, yung hindi po maanghang, ang tindera ay sumagot. Naku, walang problema po. Taga-Amerika po ba kayo? Mukhang nahulaan niya sa kanilang pananalita. Mas naging magiliw ang tindera. Alam ko pong hindi mahilig sa maanghang ang mga taga-Amerika. Huwag po kayong mag-alala. At nangako siyang, aayusin ko po para hindi po maanghang. At nagtanong siya, ito po ba ang una ninyong Filipino food? Sumagot ang isa. Kumain po kami noong isang gabi, pero medyo nahirapan kami. Sinabi niya ng tapat. Tumawa ang tindera at sinabing, ngayon po,
Sisiguraduhin kong magugustuhan ninyo. Pumasok sa kusina ang tindera, ngunit patuloy siyang nag-aalala. Paminsan-minsan siyang lumalabas para magdagdag ng tubig o magtanong kung maayos lang ba sila. Hindi naman ito espesyal, ngunit parang nagme-maintain siya ng mga bisita sa kanyang bahay. Dumating ang pagkain. Nilaga iyon, ngunit ang kulay ay mas maputla kaysa sa nakain nila noong nakaraang araw. Mukhang sadyang binawasan ng tindera, ang bawang, at paminta. Hindi rin masyadong maalat ang timpla. At ang paksiw ay may hiwalay na suka na hindi masyadong maanghang. Maingat na tumikim ang isa. At lumaki ang kanyang mata. Masarap, sabi niya. Tumango ang iba pagkatapos tikman. Iba ang kanilang reaksyon kaysa noong nakaraang araw. Lumabas ulit ang tindera at nagtanong, "Kumusta po ang lasa?" Sumagot silang 5. "Sobrang sarap po talaga." Natuwa ang tindera at sinabing, "Kung kailangan nyo pa ng side dish, sabihin nyo lang po." Habang kumakain, may lola na nakaupo sa katabing mesa ang nagsalita. "Taga-Amerika po ba kayo?" Nagtanong siya. "Masarap ba sa inyo ang Filipino food?" Nang sumagot silang 5 na masarap, nagpakita ng kasiyahan ang lola. Nagpatuloy ang lola sa pagsasalita. "Ang nilaga dito ay masarap talaga. 3 beses akong bumibisita rito sa isang linggo." Ipinagmalaki niya na sikat daw ito sa lugar dahil buong puso raw magluto ang tindera. At nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang paglalakbay sa Pilipinas. 10 taon na raw ang nakalipas nang pumunta siya sa Cebu at napakaganda raw doon. Pinuri niya na mababait ang mga Pilipino at malinis ang mga kalye. Sinabi rin niyang gusto pa niyang bumalik kung may pagkakataon. Noong una, nagulat silang 5. Hindi sila sanay na bigla silang kinakausap ng isang estranghero. Sinabi nila sa akin mamaya na bihira raw na kusang magsalita ang mga estranghero sa Amerika. Ngunit dahan-dahan silang nagbukas ng kanilang puso sa lola dahil sa kanyang mainit na ngiti at tapat na pag-uugali. Nagtanong ang isa sa kanila sa lola kung saan pa siya nagpunta sa Pilipinas at nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. "Nagsilbi ako bilang interpreter sa pagitan nila." Sinabi ng lola na, "Sana ay magtagal pa kayo sa Pilipinas. Marami pang magagandang lugar at masasarap na pagkain, lalo na subukan ninyong pumunta sa Palawan o Vigan." At nagbigay siya ng suhestiyon. At sinabi rin niya, "Babalik kayo. Tuturuan ko kayo ng mas masasarap na kainan." Nagbayad kami. Nagtanong ulit ang tindera, "Nasiyahan po ba kayo sa pagkain?" Nagpasalamat ang 5 at sinabing, "Masarap po talaga." Natuwa ang tindera at sinabing, "Bumalik po kayo ha?" At idinagdag niya, "Sana po ay masaya ang vacation ninyo sa Pilipinas." Kinawayan niya kami habang papalabas kami sa pinto. Ang mga ekspresyon ng 5 babae paglabas ay masigla. Sinabi ng isa, "Napakabait ng mga tao." Aniya, masarap ang lasa ng pagkain, ngunit mas kahanga-hanga ang puso ng mga tao. Sumang-ayon ang iba. Sinabi nilang hindi raw ganoon ang pag-aalaga ng mga waiter sa Amerika. Ang pagkuha ng order at pagdala ng pagkain lang daw ang ginagawa, ngunit dito raw ay iba. Naramdaman nilang pinahahalagahan sila bilang customer mula sa puso. Ang isa naman ay nagsalita tungkol sa lola sa katabing mesa. Nakakagulat daw na bigla siyang kinausap ng taong hindi niya kakilala. Aniya, hindi raw iyon maiisip sa Amerika. Habang papunta sa Manila Bay, patuloy silang nag-uusap tungkol sa karinderya na iyon. Ang karanasan sa maliit na kainan sa isang lokal na lugar ay mas kahanga-hanga kaysa sa mga sikat na tourist spot. Naramdaman ko ulit noong oras na iyon. May nadidiskubreng espesyal ang mga babaeng ito sa Pilipinas. Araw 3. Ang sigla ng mga tita at ang sikreto ng mall. Kinabukasan, ang huling araw ng kanilang biyahe, wala silang espesyal na plano. Nais nilang mamili ng libre. Nagmungkahi ako ng mga lugar tulad ng Makati o Green Hills. Ngunit may ibang suhestiyon ang isa sa kanila. Aniya, mas gusto raw niyang makita
Ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kaysa mamili. Paano kung sa mga residential area o sa lokal na market, sumang-ayon ang iba? Nagmungkahi ako ng isang local market o tindahan sa may Maginhawa Street dahil mas madalas daw itong puntahan ng mga lokal kaysa mga turista. Nagustuhan nilang 5 ang ideya. Nagdesisyon kaming sumakay ng LRT. Umalis kami sa hotel bandang alas 11 ng umaga. Nakalipas na ang rush hour, ngunit mayroon pa ring medyo maraming tao sa loob ng tren. Pagpasok sa loob, iba't ibang tao ang nakita namin. May mga estudyante, may mga empleyado, ngunit may isang grupo na lalo akong napansin. Mga kababaihan na middle-aged, na mukhang 50s hanggang 60s. Sa isang gilid, may 4 na babae ang nakaupo ng magkakasama. Lahat sila ay nakasuot ng yoga o Zumba attire. May hawak silang yoga mat na nakarolyo. Narinig ko ang kanilang usapan. Nagkukuwento sila, nakatatapos lang ng kanilang Pilates class. Tumawa sila at sinabing mahirap daw ang mga move ngayon. Ngunit hindi sila mukhang nahihirapan. Sa halip, mukha silang nag-enjoy. Sinabi ng isa, "Saan tayo magla-lunch?" Sumagot ang isa, "Doon tayo sa bagong restaurant sa Ortigas. Sikat daw na masarap." At nagplano rin silang manood ng pelikula mamayang hapon. Lihim kong tiningnan ang mga Amerikana. Lahat sila ay nakatingin sa mga babaeng iyon. Mukhang nakikinig sila. Seryoso ang kanilang ekspresyon. Sa di kalayuan, may 2 babae naman ang nakatayo. Mukhang mga 60s. May hawak ang isa ng kamera at ang isa ay may kinukuha mula sa kanyang bag. Narinig ko rin ang kanilang usapan. Nagkukuwento silang nagkasundo silang pumunta sa park ngayon para kumuha ng litrato. Sinabi nilang maganda raw ang mga litrato dahil maganda ang panahon. Ang isa ay nagsabing pagtitipon daw ng kanilang photography club at ang tema raw ngayong buwan ay kalikasan. Sa susunod na istasyon, sumakay ulit ang ibang grupo ng kababaihan. 3 sila at lahat sila ay nakadress up at nakaayos ang makeup. May dala silang shopping bag sa kamay. Mukha silang kararating lang mula sa mall. Nagkukuwento silang nakabili raw sila ng magagandang produkto sa sale ngayon. Ang isa ay bumili ng regalo para sa kanyang anak, at ang isa naman ay bumili ng damit para sa sarili niya. At nagkasundo silang magkita ulit sa susunod na linggo. Sa pagkakataong ito, manonood daw sila ng exhibit sa isang museum. Tahimik na nagsalita ang isa sa mga Amerikana. "Kasing edad lang natin sila, pero ang sigla nilang tingnan," sinabi niya. Sumang-ayon ang iba, aniya. Mukhang abala silang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Nag-ehersisyo, nag-enjoy sa hobby, nakikipagkita sa mga kaibigan. Mukhang abala sila sa buhay. Ang isa naman ay nagsalita. Sa Amerika, kapag umabot na sa edad na ito, karaniwan nang nasa bahay lang, nag-aalaga ng asawa, o nagbabantay ng apo. Yun lang ang lahat, aniya. Hindi raw madaling magkaroon ng sariling oras. Ang isa naman ay nagsalita ng mas detalyado. Sa Amerika raw, kung ang isang middle-aged na babae ay mag-isang pupunta sa cafe o manonood ng pelikula, kakaiba raw ang tingin sa kanya. Iisipin daw na malungkot siya o may problema. Pero dito, mukhang iba. Nagdagdag ako ng paliwanag. Sinasabi raw na sa Pilipinas, kahit tumanda, natural lang na i-enjoy ang sariling buhay. Natural lang po na mag-hobby, makipag-socialize, at matuto ng mga bagong bagay. At sinabi ko na, kamakailan, mas masigla pa nga raw ang mga tita, middle-aged women. Noong bata pa raw sila, nagpakasakit sila para sa pamilya. Ngunit ngayon daw, nabubuhay na sila para sa sarili nila. Ginagawa raw nila ang mga bagay na gusto nilang gawin noon pa. Nagsalita ang isa na may ekspresyon ng pagkainggit. Napakagandang kultura. Kahanga-hanga na ang pagtanda ay hindi katapusan ng buhay, kundi isang bagong simula. Tumango ang iba. Anila, kailangan din daw ng Amerika ng ganitong kultura. Dapat daw na mas maging confident ang mga middle-aged na babae sa pagsasabuhay ng kanilang buhay. Araw 3.
Ang sigla ng mga tita at ang sikreto ng mall. Continued. Dumating kami sa istasyon at bumaba. Habang papunta sa market, patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga babaeng nakita nila sa tren. Malalim na impresyon ang iniwan ng kanilang mga mukha, sinabi ng isa. Mula nang dumating kami sa Pilipinas, marami na akong naisip. Napagnilayan ko ang sarili kong buhay. Aniya, nag-isip daw siya kung tama pa ba ang ganitong paraan ng pamumuhay o kung may iba pa siyang pwedeng gawin. Naniwala ako noong oras na iyon, ang biyahe na ito ay hindi matatapos lang sa pagtutur. Naramdaman kong may malaking pagbabago ang nagaganap sa 5 babaeng ito. Pagkatapos mag-ikot sa market, nagtanghalian kami at bumalik sa Metro Manila. Bandang alas 3 ng hapon, sinabi ng isa na gusto niyang pumunta sa department store. Interesado raw siyang malaman kung paano ito naiiba sa Amerika. Dinala ko sila sa isang mall sa Ortigas. Pagbaba sa tren at pagpasok sa mall building, napakagaling na kaagad ng lobby. Mataas ang kisame at maliwanag ang ilaw. May mga tindahan ng mga high-end brand na nakapila. Naglakad silang 5 ng dahan-dahan. Mukhang wala silang intensyon na mamili. Nagtingin-tingin lang sila. Sumakay kami sa escalator, papunta sa ikalawang palapag. Nasa ikalawang palapag ang ladies apparel. Ngunit sa isang sulok, nakita namin ang isang bulletin board. Ito ang program guide ng Lifestyle and Learning Center. Nagpakita ng interes ang isa sa kanila. Aniya, gusto raw niyang tingnan ng malapitan. Tumayo kami sa harap ng bulletin board. Iba't ibang program ang nakasulat. May mga general program tulad ng cooking class, flower arrangement at yoga. Ngunit mayroon ding mga nakakuha ng kanilang atensyon. Mayroong special program na nakatarget sa mga edad 50 pataas. Mayroong smartphone literacy workshop. Nakasulat na nagtuturo sila kung paano kumuha ng litrato hanggang sa pag-edit. At nakasulat na nagtuturo rin sila kung paano gamitin ang social media. Mayroon pang ibang program. Vlogging. Content creator course. Nakasulat na nagtuturo sila kung paano gumawa, mag-edit, at mag-post ng video. Malinaw na nakasulat na ang target ay edad 50 pataas. Mayroon ding special course para sa entrepreneurship sa maliit na puhunan. Nakasulat na nagtuturo sila kung paano patakbuhin ang isang online shopping site. Nakasulat na ang mga taong nagtagumpay sa negosyo ay magsisilbing speaker. Masigasig na tinitingnan ng 5 ang bulletin board. Nagsalita ang isa na may pagkamangha. Nakakagulat na may ganitong program. Iba ito sa culture center ng mall sa Amerika. Nagtanong ang isa. Anong mga program ang mayroon sa Amerika? Sumagot ang kaibigan niya. Karamihan ay traditional lang. Mga flower arrangement, sewing, knitting. Aniya, makabuluhan daw ang mga program na iyon, ngunit tila outdated na. Sinabi niyang, wala raw itong praktikal na halaga sa kasalukuyang mundo. Karaniwan daw na may program para sa mga bata, ngunit bihira para sa mga middle-aged. Araw 3. Ang sigla ng mga tita at ang sikreto ng mall. Continued. Binasa pa ng isa ang detalye ng program at humanga. Lalo siyang nagpakita ng interes sa entrepreneurship program na may maliit na puhunan. Nakakagulat daw na pwedeng magsimula ng bagong negosyo kahit matanda na. Aniya, hindi raw iyan maiisip sa Amerika. Nagdagdag ako ng paliwanag. Sa Pilipinas, ang pagsubok sa bagong bagay, anuman ang edad, ay tinitingnan ng positive. Sa halip, sinasabing mas mataas ang success rate kung ang middle age na may life experience ang magsisimula ng negosyo. Sinabi ko na dumarami ang entrepreneur na edad 50 pataas. Mas marami raw ang nagsisimula ng online shopping site o maliit na cafe. Hindi po sila natatakot mag-try. Nagsalita ang isa na may ekspresyon ng pagkainggit. Mukhang binibigyan ng pagkakataon ng lipunang Pilipino ang mga middle-aged na babae. Aniya. Sa Amerika, parang may atmosphere na dapat magretiro na kapag tumanda. Ngunit dito raw ay iba. Sumang-ayon ang iba, anila. Sa Amerika raw,
iniisip na masyado ng huli ang edad 50 para matuto ng bagong bagay. Pero ang Pilipinas, parang hinihikayat tayo na magsimula mula sa edad na iyon. Malapit lang ang opisina ng Lifestyle and Learning Center. Nagtanong ang isa kung pwede ba siyang pumasok at magtanong. Gusto raw niyang malaman ang mas detalyadong impormasyon. Sumagot ako na, sige po, pagpasok sa opisina, malugod kaming sinalubong ng staff. Mayroon po ba kayong tanong tungkol sa program? Nagtanong ang isa sa mga Amerikana ng iba't ibang tanong. Magkano ang tuition fee? Gaano katagal ang duration? At kung pupwede ba ang foreigner mag-enroll? Paliwanag ng paliwanag ang staff ng maayos. Mas mura raw ang tuition fee kaysa sa inaasahan. Ang duration ay karamihan sa 1,002 buwan lang. Pwede raw mag-enroll ang foreigner. At nagkuwento pa sila ng mga success story ng mga taong nag-enroll sa program na ito at nagtagumpay sa negosyo. Isang lola na edad 60 ang nagsimula ng online shopping site at kumikita na raw ng malaki. Nagkuwento rin sila tungkol sa isang babae na edad 50 ang nagsimula ng vlogging at umabot na sa 100,000 subscribers. Nakikinig silang 5 na may pagkamangha. Parang hindi sila makapaniwala na posible iyon. Ngunit habang nakikinig sila sa seryosong paliwanag ng staff, dahan-dahan silang naniwala. Paglabas sa opisina, patuloy silang nag-uusap tungkol doon. Napakahanga raw, aniya. Nalaman nilang malinaw kung paano tinitingnan ng Pilipinas ang mga middle-aged na babae. Sinabi ng isa, sa Pilipinas, parang ang edad ay numero lang. Ang mahalaga ay kung ano ang gusto mong gawin ngayon at kung ano ang kaya mong gawin. Lubos na sumang-ayon ang iba. Anila, sa Amerika, parang nakatakda na ang dapat mong gawin ayon sa iyong edad. Pero ang Pilipinas ay malaya. Isang lipunan kung saan pwede mong gawin ang gusto mo at maging kung sino ang gusto mong maging. Paglabas sa mall, tahimik na nagsalita ang isa. Ang biyahe na ito ay mas makabuluhan kaysa sa inaasahan namin. Hindi lang kami nagtingin-tingin, kundi marami kaming natutunan at naramdaman. Tumango ako sa kanyang sinabi. Sa totoo lang, habang ginagabayan ko sila, muli ko ring nadidiskubre ang magagandang punto ng Pilipinas. Sa mata ng isang foreigner, ang mga bagay na inakala naming normal ay nagiging espesyal. Ang epekto, ang pagdating ng 3,000 Amerikana, umaga ng araw ng pag-alis. Nagkita-kita kami sa lobby ng hotel at mayroon silang ekspresyon ng kalungkutan. Mukhang nalulungkot silang umalis. Inilagay namin ang mga bagahe at nagtungo sa paliparan. Sa loob ng bus, tahimik silang 5. Bawat isa ay nakatanaw sa labas ng bintana at nag-iisip. Tahimik na nagsalita ang isa. Gusto naming bumalik. Pagdating sa paliparan, tinulungan ko sila sa check-in. Bago pumasok sa departure gate, nagpalitan kami ng pagbati. Sabi nilang 5, buong puso silang nagpapasalamat. Uuwi raw sila na may magandang karanasan. Hinawakan ng isa ang aking kamay. Sinabi niyang, ang biyahe na ito ay magiging isang di malilimutang sandali sa buhay ko. Nagbago ang tingin ko sa Pilipinas. At sinabi niya na, nagbago rin ang tingin niya sa sarili niya, na wala ang 5 babae sa loob ng departure gate. Habang nakatingin sa kanilang likuran, naisip ko, paano kaya nila tatanggapin ang karanasang ito pagbalik nila sa Amerika? Pagkatapos ng isang buwan, may tumawag sa akin, galing sa isa sa 5 babae. Sinabi niyang araw-araw nilang pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan ang Pilipinas pag-uwi nila at nagsimula na siyang magsulat ng travel blog. Isinulat daw niya ang mga nakita at naramdaman niya sa Pilipinas. At inilagay din niya ang mga litrato. Ang intensyon niya raw noong una ay i-record lang ang kanilang mga alaala, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Sa tuwing nagpo-post siya ng article, biglang tumataas ang bilang ng views. Dagsa rin ang mga comment. Karamihan ay mga middle-aged na babae ring Amerikana. Ang nilalaman ay tungkol sa pagkakaroon din nila ng katulad na problema. Marami ring comment na nagtatanong kung totoo raw bang ganoon ang Pilipinas. Lalo na, ang isang article ay nagdulot ng malaking reaksyon.
Ang pamagat ay, walang pagreretiro para sa mga middle-aged na babaeng Pilipino. Isinulat niya ang tungkol sa mga babaeng nakita nila sa LRT at sa lifestyle center ng mall. Mabilis na kumalat ang article na iyon. Umabot sa 100,000 views sa loob ng isang buwan. Umabot sa 100,000 pagkatapos ng 2 buwan at umabot sa 1 million pagkatapos ng 3 buwan. Libo-libo ang comment. Interesado rin ako. Gusto ko ring pumunta. Sabi ng 5. Nagulat daw sila. Hindi nila inasahan na magiging ganoon kalaki ang reaction. Ngunit habang binabasa nila ang mga comment, napagtanto nila, hindi lang daw sila ang may ganitong problema. Maraming middle-aged na babaeng Amerikana ang nasa katulad na sitwasyon. Nakakulong sa gawaing bahay. Hindi makawala sa anino ng asawa. Nakakaramdam ng pagkainip. Pagkatapos mag-asawa ang mga anak, nararamdaman nilang sila ay naiiwan sa lipunan habang tumatanda. Ang epekto. Ang pagdating ng 3,000 Amerikana. Continued. Para sa mga babaeng ito, nakakagulat ang sitwasyon sa Pilipinas. Ang mga babae na kasing edad nila ay may sariling buhay. Natututo ng mga bagong bagay. Sumusubok at nag-enjoy. Marami ring specific na tanong sa comment. Totoo ba talagang ganyan ang buhay sa Pilipinas? Hindi ba yan exaggerated? Pwede rin ba akong pumunta? Sumagot ang 5 ng tapat. Hindi raw iyon exaggerated. Ito raw ay totoo. At sinabi nila na kahit sino ay pwedeng pumunta. Hindi raw kailangan ng visa at mabilis lang ang biyahe. Pagkatapos, may lumabas ulit na reaction. Nagmungkahi silang magsama-sama. Paano raw kung sama-sama silang pumunta? Lumabas ang ideya na, nahihiya akong mag-isa, pero okay lang kung magkasama-sama. Isang online community ang ginawa. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga taong interesado sa biyahe sa Pilipinas. Noong una, mga 100 lang, ngunit mabilis itong dumami. Umabot sa 500 sa loob ng 1 linggo at lumampas sa 1,000 pagkatapos ng 1 buwan. Lahat sila ay nagtipon pagkatapos basahin ang article ng 5 babae. Masiglang talakayan ang naganap sa community. Saan pupunta sa Pilipinas? Ano ang titingnan? Paano maghanda? Nagbahagi sila ng impormasyon at nagplano. At may nagmungkahi. Paano kung maggrupo tayo? Mas masaya. Kung sama-sama tayo, pwede tayong magtulungan at maging mas safe. Maraming tao ang sumang-ayon sa mungkahi na iyon. Nagsimula na ang detailed na pagpaplano. Nagtakda ng date. Nag-ayos ng schedule. At naghanap ng travel agency. Tumawag ulit sa akin ang 5 babae. Sinabi nilang maraming tao ang gustong pumunta sa Pilipinas. Nagtanong sila kung posible raw bang mag-ayos ng group tour. Masaya akong tumanggap at nagsimula na akong makipag-ugnayan sa travel agency sa Pilipinas. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, nagulat din ang travel agency. Ito raw ang una nilang pagkakataon na may ganitong kalaking group tour. Ngunit lahat sila ay naging active. Maraming travel agency ang nagtulungan. Naghanda sila ng accommodation, food, at itinerary ng magkasama. Nagplano sila upang matanggap ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Ang epekto. Ang pagdating ng 3,000 Amerikana. Conclusion. Nagbigay ng announcement sa mga community member. Inanunsyo ang specific date at fee. Nagsimula na ang registration. Ang reaction ay explosive. 1,000 tao ang nag-sign up sa loob ng 1 araw. Lumampas sa 2,000 sa pangalawang araw. Pagkatapos ng 3 araw, umabot na sa 3,000. Nabigla ang travel agency. Malaki ang bilang na ito kaysa sa inaasahan. Ngunit hindi sila sumuko. Mas maraming travel agency ang sumali. Nakipag-usap din sila sa mga airline. Sa huli, nagdesisyon silang tanggapin ang lahat. Kinumpirma na ang 3,000 tao ay bibisita sa Pilipinas sa parehong linggo. Hati sila sa iba't ibang flight, ngunit iisa ang kanilang layunin. Ang makita ang tunay na mukha ng Pilipinas. At lumipas ang 4 na buwan. Dumating na ang araw ng pangako. Ang araw kung kailan darating ang 3,000 Amerikana sa Pilipinas.
Nagpunta ako sa NAIA. Naghanda ako kasama ang mga staff ng iba't ibang travel agency. Nag-set up kami ng information desk at naglagay ng welcome banner. Nagbigay din ng espesyal na atensyon ang pamunuan ng paliparan. Dumating ang unang flight. Bumukas ang pinto at nagsimula ng lumabas ang mga tao. Karamihan ay mga babae na edad 50 hanggang 60. May ekspresyon ng pag-asa. Dumating din ang susunod na flight. Sunod-sunod na lumabas ang mga tao sa arrival lobby. Nagsimulang sumikip ang paliparan. Mahaba ang pila sa immigration counter. Abalang nagtatrabaho ang mga staff ng paliparan. Nagdagdag sila ng counter. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang pila. Sinasabi nilang ito raw ang unang beses na may ganitong kalaking grupo. Nandoon din ang mga media ng Pilipinas. Nagkuha ng litrato ang mga cameraman. Nag-interview ang mga reporter sa mga taong pumapasok sa bansa. Sumagot ang isang babae sa interview. Sa tanong kung bakit siya nagpunta sa Pilipinas, sinabi niyang napakahanga raw ng kuwento na nabasa niya sa blog, kaya gusto niyang makita sa sarili niyang mata. Katulad din ang sagot ng isa pang babae. Interesado raw siya sa buhay ng mga middle-aged na babaeng Pilipino. Sinabi niyang gusto raw niyang makita kung paano siya mamumuhay ng ganoon. Ang epekto. Ang pagdating ng 3,000 Amerikana. Conclusion. Contude. Isa-isang lumabas ang mga taong tapos na sa immigration process. Nagtipon sila sa information area na inihanda namin. Kinumpirma ng bawat isa ang travel agency na inilaan sa kanila at nagtungo sa bus. Sa parking lot, naghihintay ang 12-dosenang tour bus. May numero ang bawat bus. Hahanapin ng mga tao ang kanilang bus at sumakay. Ako ang assigned sa unang grupo. Mga 50 katao. Sumakay ako sa bus at kinuha ang mic at nagbigay ng pagbati. Nagbigay ako ng welcome remarks. At sinabi ko na, sana po ay maging maganda ang inyong isang linggong paglalakbay. Umalis ang bus. Nagkumpulan ang mga tour bus sa expressway papunta sa Maynila. Isang kahangahangang tanawin. Mukhang ngayon lang nila nakita ang ganitong eksena. Nakinig ako sa usapan ng mga tao sa loob ng bus. Lahat sila ay punong-puno ng pag-asa. Nag-uusap sila tungkol sa kung ano ang makikita nila sa Pilipinas at anong karanasan ang mararanasan nila. May nagtanong sa akin, totoo po ba talaga ang nilalaman ng blog? Hindi ba po iyon exaggerated? Tumawa ako at sumagot. Tingnan nyo na lang po sa sarili ninyong mga mata. Pagdating sa Maynila, nagtungo ang bawat isa sa kani-kanilang accommodation. Puno ang lahat ng hotel ng mga babaeng Amerikana. Masikip ang lobby at maririnig ang Ingles sa hallway. Nagsimula ang detailed itinerary, kinabukasan. Bahagyang magkakaiba ang course ng bawat grupo. Ngunit may common point sila. Ang pagtuunan ng pansin ay ang pagtingin sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, hindi lang sa mga sikat na tourist spot. May grupo na bumisita sa isang lokal na market. May grupo naman na nag-tour sa mga lifestyle and learning center. Sumakay din sila sa LRT at naglakad sa park. Kumain din sila sa mga ordinaryong karinderya. Dinala ko ang aking grupo sa market sa may Maginhawa Street. Ito ang lugar na pinuntahan namin ng 5 babae. 4 na buwan na ang nakalipas. Nag-ikot kami sa market at nagtanghalian sa isang maliit na karinderya. Naalala ako ng tindera. Nagtanong siya kung ako raw ba yung dating pumunta rito. Nang sumagot ako ng oo, natuwa siya. Nagulat siya na napakaraming tao ngayon. Buong puso ulit nagluto ang tindera. Dahil mga Amerikana, inayos niya ulit para hindi maanghang. Nagustuhan ng lahat ang pagkain. Anila, mas masarap daw ang Filipino food kaysa sa inaasahan nila. Ang epekto. Ang pagdating ng 3,000 Amerikana. Final part. Sa loob ng ilang araw, habang umiikot sa Maynila, nakita ko ang reaksyon ng mga tao. Noong una, punong-puno sila ng kuryosidad. Ngunit habang tumatagal, nagbabago ang kanilang ekspresyon. Humahanga, nagugulat, at may ekspresyon ng pagkainggit. Lalo na, kapag nakikita nila ang mga middle-aged na babaeng Pilipino
Malinaw ang kanilang reaksyon. Humanga sila sa mga babaeng nakita nilang nakazumba, attire sa LRT. Matagal silang nakatayo sa harap ng bulletin board ng lifestyle center ng mall at pinagmasdan ang mga program. Sinabi ng isa sa akin, mas kahanga-hanga ito kaysa sa nabasa namin sa blog. Iba talaga kapag nakikita sa personal, aniya. Nalaman daw niya kung gaano kaganda ang Pilipinas para sa mga middle-aged na babae. Mabilis na lumipas ang isang linggo, araw na ng pagbalik sa Amerika. Sa loob ng bus, nagpapakita sila ng kalungkutan. Sabi nilang masyadong maikli ang oras at gusto pa nilang manatili. Seryosong nagsalita ang isa. Naisip kong, paano kaya kung manirahan ako sa Pilipinas? Aniya, hindi raw ito madaling desisyon, ngunit tila worth daw na pag-isipan. Sumang-ayon ang iba, anila. Mahirap daw iyon gawin agad, ngunit posible raw balang araw. Sa ngayon, gusto raw nilang madalas bumalik. Kahit ilang beses sa isang taon, gusto raw nilang bumalik at damhin ang sigla ng Pilipinas. Habang naghahatid ako sa paliparan, naisip ko, ito ay simula pa lang. Ang 3,000 tao na ito ay babalik sa Amerika at magkukuwento sa iba. At mas marami pang tao ang magiging interesado sa Pilipinas. Pagkatapos ng isang buwan, pag-alis ng 3,000, nagsimulang tumawag sa akin, galing sa isa, sa 5 babaeng unang nag-travel. 3 beses daw siyang uma-attend ng class sa isang linggo. Sinabi niyang mahirap, ngunit nag-enjoy siya. Naisip daw niya na kung maninirahan siya sa Pilipinas balang araw, kailangan niyang matutong magsalita ng Filipino. May katulad ding balita ang isa. Naghahanda raw siya para sa isang online shopping site. Isang negosyo raw ito kung saan magpapakilala siya ng mga Filipino cosmetic at household items sa Amerika. Sinabi niyang hindi raw nawala sa isip niya ang entrepreneurship program na nakita niya sa culture center ng mall. May katulad ding pagkilos mula sa 3,000 tao. Maraming tao ang nagsimulang mag-aral ng Filipino. Nag-aral din sila tungkol sa kultura ng Pilipinas. Mayroon ding mas active na tao. Nagsimula silang magtanong tungkol sa long stay visa. Pinag-aaralan nila kung posible ba talagang manirahan sa Pilipinas. Ang epekto, ang pagdating ng 3,000 Amerikana, final part continued. Napansin din ng media ng Pilipinas ang penomeno na ito. May mga article na lumabas na may headline na, ang pagmamahal ng mga middle-aged na babaeng Amerikana sa Pilipinas. Tinalakay nito ang insidente ng sabay-sabay na pagdating ng 3,000 tao. Inanalisa ng article ang dahilan. Sinasabing ang Filipino culture na senior-friendly ang naging kaakit-akit sa mga babaeng Amerikana. Ang posibilidad na pwede silang sumubok ng bagong bagay kahit matanda na ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ngayon, patuloy na dumarami ang mga middle-aged na babaeng nangangarap sa Pilipinas sa Amerika. Ang online community ay lumampas na sa 10,000 members. Regular silang nagpaplano ng group tour, isang bagong exchange ang nabuo sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Isang cultural exchange na nakatuon sa mga middle-aged na babae. Naging oras ito para matuto at magkaunawaan. Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng ito, naisip ko, nakakagulat na ang isang maliit na paglalakbay ay nakalikha ng ganitong kalaking pagbabago. Ang matapang na desisyon ng 5 babae ay nakaapekto sa libu-libong tao at ipinaalala nito sa atin ang charm ng Pilipinas. Isang lugar kung saan lahat ay pwedeng mabuhay sa sarili nilang buhay, anuman ang edad. Isang lipunan na sumusuporta at naghihikayat sa mga bagong hamon. Sa mata ng isang foreigner, mas malinaw na nakikita ang mga positive na bagay sa Pilipinas. Ang mga bagay na inakala nating normal, para sa mga taga-ibang bansa, ay espesyal. Ang kuwento ng paglalakbay ng mga middle-aged na babaeng Amerikana sa Pilipinas. Dito na nagtatapos ang kuwento ngayon. Mag-iwan po ng comment ng suporta para sa mga bida ng kuwento. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. Maraming salamat sa panonood.